Kumusta mga kaibigan sa buong nakikinig dito sa ating pag-aaralan ngayon? Patuloy tayo sa ating paksa. Iba naman ang ating pag-aralan ngayon. Iyon namang hiwaga ng sanglibutan. Ang ating pag-aralan ngayon tungkol sa sinasabi sa karamihan na ang sanglibutan at ang lupa ay magugunaw pagdating ng panahon. Gugunawin ng Panginoong Diyos ang lupa, masusunog ang sanglibutan. Yun ang karamihan naniniwala na ang ating mundo huhukuman ng Diyos at doon tayo susunod. Hindi totoo na ang sanglibutan, ang lupa, susunugin. Mayroong hiwa na ating pag-aralan ngayon at sana maihan natin ito sa pamamagitan ng mga hiwaga na kasulat sa Biblia. Unang pag-aralan natin ang nakasulat sa Apokalipsis. Sinasabi doon sa 21:1 hanggang 2, ano ang sinabi? Nakita ko, sabi ni Juan, ang bagong langit at ang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparang. Ang ibig sabihin ng hiwaga, ang unang langit at ang unang lupa, hindi itong lupa na ating linalakaran ngayon. Hindi itong lupa na nasa sanglibutan, kundi ang lupa, ang unang lupa, ang hiwaga niyan, tayo, nakatawang na galing sa lupa. Itong katawang lupa, ito ang unang lupa. Ito ang maparam, wala. At sisibol naman ang bagong lupa at ang bagong langit. Sino ba yung bagong langit at bagong lupa? Yun pa rin yung tao na tao. Pag bago ang anak, pag maliit pa, bagong langit at bagong lupa. Katawang lupa. Mabango, masarap halik-halikan kasi bata pa siya. Iyon ang bagong lupa, bagong lumabas. Ibig sabihin, mayroon na namang bagong lupa na dumating. Lupa ay nawala sapagkat matanda na. Pag matanda na tayo, yung katawang lupa, mawala yun. Pero itong lupa na ating patuloy ito, itong sanglibutan, hindi mawawala at hindi masusunog at hindi matatapos. Ang matatapos, itong ating laman kasi tumanda na ito. At pag namatay na ang laman, ay mawawala na yan. Yung katawang lupa, nawawala na. At saka yung sabi doon, ang lupa at ang dagat ay nawala. Itong katawang lupa, mayroon ding dagat dito. Mayroon ding langit dito. At ang prueba, pag pinapawisan tayo, ay mayroong asin dito sa ating katawan. Maraming elemento sa ating katawan. Ang ating katawan, mayroong elemento lahat na natin. Itong katawan natin, ito ang sanglibutan, katawang lupa. Pero itong sanglibutan na ating linalakaran, hindi itong mawawala. Patuloy ito. Sabi sa Ecclesiastes, ang lupa mananatili magpakailanman. Yung lupa na yan, doon tayo kumukuha ng mga pagkain kasi nananim tayo doon.
hindi mawawala yun. Ang lupa na mamawala, itong katawang lupa, langit at ang unang lupa, nandito sa ating katawan. Ngayon, itong ating katawan may ibang elemento ang ating pagkatao. Kung nating tingnan, nating pag-aralan, unang elemento dyan, yung tao. Ikalawa, yung katawan. At ikatatlo, yung laman. At ang yung kaluluwa. At ang ikalima, yung espiritu. Sabi sa Biblia, pumatay sa katawan at hindi makapuksa ng kaluluwa. Iba yung katawan, iba yung kaluluwa. Itong katawan natin, tapos ito, patungo ito sa libingan kasi mawawala ito. Ang kaluluwa natin haharap doon sa Espiritu ng Diyos na pupuntahan natin, doon sa Espiritu Santo na tinalakay natin, na pag tayo'y nakapasok sa Espiritu Santo, nandoon ang langit. Na ang Espiritu Santo, yun ang langit. At ito namang tao, pag namatay ang tao, yung litrang tao na hindi kasama sa paglibing. Yung tao, ginawa lang yun, pangalan yun. Pero yung laman inilibing. Yung iba yung laman, iba yung itong laman natin, ito ang maraming ginagawa, nakagusto sa, ang gusto niya, ang mga gawa sa laman. Ito namang katawan natin, ito naman ang nagdala sa lahat. Nandito sa ating katawan ang lahat. Nandito na ang kaluluwa, nandito na ang laman, nandito ang espiritu. Pag-aralan natin yan. Pag nawala na ang unang langit, sisibol naman ang bagong lupa. Yung anak, nawala na yung mga magulang, mayroon namang bagong lupa. Kung tingnan mo doon sa 66, anong sabi doon sa 22? Gagawa ang ng bagong lupa at ang bagong langit at magpatili ang kanyang pangalan magpakailanman. Ibig sabihin, yung pangalan natin mananatili. Ano ba ang totoong pangalan natin? Ang pangalan natin, lupa, kasi galing tayo sa lupa. Yun ang totoong pangalan natin, mananatili magpakailanman. Yung pangalan natin ngayon, hindi yun mananatili. Pero yung katawang lupa, mananatili magpakailanman. Yung lahi natin, yung susunod na lahi, yun pa rin. Paulit-ulit naman yung lahi, walang katapusan. Kasi may hiwaga. Tayo, tapos na ang mga hukom ng Diyos, wala lang hukom. Hindi na tayo huhukuman. Ang iba, naghihintay ng hukom ng Diyos. Naniniwalang may hukom. Walang hukom na mangyayari. Ang hukom na mangyayari ngayon, tayo ay hinuhukuman ng Diyos. Humarap tayo sa luklukan, sa trono na maputi. Saan ba yun? Yung luklukan ng ating puso. Nandito tayo humaharap, malaki at maliliit. Lahat ng tao nagharap ng luklukan na maghuhukom dito sa ating puso. Yun ang mga hiwaga na ating pag-aralan ngayon. At kung ang tao
Pag namatay siya, ang tao nananatili kasi ang tao ginawa sa Juan, at ang berbo sa 1:14 sa Juan, at ang berbo ay yung tao ginawa sa berbo. Ibig sabihin, salita lang yun. Pag hinipo mo ang tao, hindi na siya tao. Ano na siya? Laman. Ibig sabihin, iba yung tao, iba yung laman. Pangalan lang yung tao kung pag-aralan natin. Ang mga hiwaga, marami pa tayong alamin. Dito sa ating katawan, maraming mga elemento dito sa ating katawan. Iba yung dugo, iba yung isip, iba naman yung espiritu at kaluluwa. Marami ating pag-aralan. Ito lahat nandito sa atin, iba-iba ang kanilang katungkulan. Iba-iba ang mga protocol dyan. Iba-iba ang mga direksyon kung ating pag-aralan. Pero ang magharap sa Panginoon Diyos, itong ating immortal na kaisipan. Immortal natin na kaisipan, yun ang haharap. Yun ang makikibaka sa mga madilim na kaisipan na sinasabi doon sa Episo. Sabi, hindi tayo nakikibaka, ang ating pakikibaka sa mga puno sa sanglibutan ito, sa mga kadiliman na espiritu, sa mga kadiliman. Itong isipan na pinadilim, yun ang ating pakikibaka. Kailangan natin maniniwala na si Kristo ay Diyos. Pag naniniwala tayo na siya ay tao, madilim ang ating kaisipan. Ang ating kaisipan, nadiliman, madilim siya pag hindi tayo naniniwala na tayo ay si Kristo. At ito naman ating paksa ngayon, marami pa ang mga hiwaga na ating tatalakayin sa susunod. At pumunta naman tayo sa ibang hiwaga. Ang mga hiwaga na ating aalamin sa Biblia, walang ang sabi doon sa Biblia na ating alamin yung mga hiwaga. Ang sabi sa mga ngaral ngayon, kung alam ninyo na tayo ay incarnation. Pag tayo ay namatay, yung ating kaisipan pumunta naman doon sa bata na bagong katawan. Tapos paulit-ulit naman siya. Pag namatay naman yun, pupunta naman doon sa bagong anak. Ibig sabihin, tayo paulit-ulit sa mundong ito. Na-incarnate tayo. Bakit? Ang sabi ni Kristo sa hiwaga, ang ipinanganak sa laman, at ang ipinanganak sa espiritu. Tayo ipinanganak sa espiritu. Pag bagong lupa, ipinanganak naman tayo sa espiritu. Pag matanda naman tayo, mawawala naman yung unang langit at unang lupa, katawang lupa. At darating naman yung langit at bagong lupa. Mananatili magpakailanman. Yun ang hiwaga. Tayo ay hindi natatapos. Itong ating kaisipan ngayon, dati na ito. Katulad itong isip ko ngayon. Sino ba ito? Si Kristo ba ito? Si Kristo. Yung kaisipan ni Kristo na nanatili sa aking isip. At yung mga kaisipan ng mga propeta nandito sa aking kaisipan.
Ibig sabihin, naiisip ko na yung mga propeta na nagdaan, ito na ang nangyayari ngayon, paulit-ulit. Ibig sabihin, dito tayo, walang katapusan. Tapos na ang paghukom. Wala nang hukom. Kung nandyan tayo sa Espiritu, wala nang hukom. Ayun, marami hiwaga dyan. Dapat maintindihan natin sa susunod. Akin lang, pauna ito. At itong ating video, pasensya na kasi mahina ang ating signal dito. At baka tumagal ito, mayroon tayong gagawin para lumakas itong ating signal. Salamat sa inyong pag-aral at pakikinig. Ito po si Rudy Bangoy, isang propeta. Lahat ng mga hiwaga ay mga lihim ng Diyos ay ihahayag. Sa susunod, makinig lang tayo. Salamat sa inyo. Magandang gabi.